Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is CryptoChom Trader. And for today's video, nasa month of May na tayo, okay? So Monday right now and ito yung BTC analysis natin. Pero bago to, I want you to review, okay? Review natin yung previous analysis natin sa BTC. You can check it sa Discord or sa Telegram. Ito yung nasa Telegram and ito yung nasa Discord. So babasahin ko siya sa inyo para makita nyo ako na magre-recap sa inyo para malaman nyo kung nasaan na tayo ngayon. So, I don't usually change my bias on BTC. It's either right or wrong. And let me walk you through my view. Since then, bullish talaga ako kay BTC and this is the reason why. March 17, summary lang, tumapik si BTC sa monthly POI which is very strong for a bullish reaction. After that, nag-sideways lang siya and nag-create ng internal movement. Papakita ko sa inyo yung April 17. Ito yun. Sorry, March 17. Ito yun. Okay, week 11 BTC analysis. Ayan yung clean POI. And punta tayo dito. MEXC. Ito siya, yung nag-top siya. When I say internal range na nangyari, nandito lang siya sa 60 and 79. Okay? Going back sa Discord. April 17, something big was coming. Why? Most likely kasi si BTC, magmo-move na siya outside the range or yung outside internal. And this move should be massive kasi nauuna gumalaw talaga yung mga alts. And kung nakikita nyo yung mga previous alts na sinend ko or pinost ko sa YouTube, nagliliparan na sila prior kay BTC. Si BTC slow movement lang pero yung alts nagpapakita na ng sign. Hindi naman kasi magpiprint si BTC ng isang single candle from 60k to 100k. So, check ulit natin. So, punta tayo dito. Ito yung around 60k. Tapos nandito na siya currently sa almost 80k. Pero nakikita nyo yung evidence or yung proof sa mga altcoins. Yung bullish reaction ng BTC. Okay? Next. April 29, BTC was seeking for shorters. Price was at resistance and showing rejection. Siyempre, basic approach ng retailer, pag resistance, maraming seller dyan. So, expect nyo nang may mag-short. Majority ng traders will short this area. Momentum pump happens when the imbalance of short traders gets overpowered by strong buyers. So in this case, healthy yung structure, walang god candle, pero clean yung pagka-bullish based on structure. Meaning ko doon is walang pump na mangyayari. Usually kasi na-expect ko dito pump dahil momentum based to. Pero hindi siya nangyari. Clean yung pag-angat niya. Kumbaga, malinis yung pagtagos ng price sa resistance. Okay, ito yung resistance natin, yung 79. And makikita mo dito sa loob na nagkaroon siya ng trading activity, rejection, and real trading activity, market. That's April 29. May 1, yung April 29, nag-6 si BTC ng shorters. May 1, magsisik na siya ng liquidity. Okay? Nag-short, nag-short ka. Ganon ko lang siya nakikita. So, my analysis is based on my personal research and how I read the market. It's simple. So, if BTC drops, then mali yung bias ko. Bago kayo mag-change ng sentiment, check nyo muna, gano'n na ba kataas yung tinagos ni BTC? Okay? Lalo na sa lower time frame. So, syempre, kung manggagaling ka sa monthly or sa weekly, itong bullish na to, wala lang sa kanya yan. Bearish pa rin tayo dito. Pero kung manggagaling ka sa daily, itong bullish reaction na to, from 60k, ibig sabihin, may nangyayari kay BTC. Okay? So, kunin natin yung sa weekly natin na line. Ay, balik na tayo dito. Okay, sa weekly. Sa monthly. Sorry, ang kalat. May napansin niya makalat. Ito, yung color green. So, punta tayo sa daily. Ito yung sinasabi kong approaching si market. Okay, na-tap na niya. Nagkaroon na ng trading activity. Ito yung trading activity. Linisin ko na nga ito, ang kalat kasi.
Tapos na siya dito, nagkaroon na siya ng trading activity and nakatawid na siya successfully. And right now, nandito na si BTC sa previous high. Familiar kayo dyan sa price na yan? Yan yung price kanina doon sa 79,417. Yan yung previous high nitong candle na 'to, and malakas yung seller diyan. So, kaya nagkakaroon ng activity dito yung BTC. So, ang approach ko dito kahit resistance 'to, makakakita ka ng selling pressure, pero it doesn't mean na bababa siya hanggang 60K. Okay? Kasi in the first place, bago pa siya umakyat dito, bullish na tayo. Pero 'pag umakyat na siya dun, bakit ka magche-change ng bearish? Yun yung tanong. Kasi kung bearish ka dito pa lang, dapat 'pag pumunta dito si price, nagsho-short ka na dapat. Okay? Uulitin ko. I hope malinaw. Clean dapat yung bias nyo. Huwag tayong matakot kung yung bias mo or mali. Let's say for example, dito pa lang bullish na ako kay BTC. So 'pag umabot siya dito sa mga opportunity for seller na mag-short, hindi ko iko-close yung position ko kung nakabili ako dito or dito kasi bullish ako kay BTC and target ko 90 to 100K. However, 'pag ikaw naman ay short yung bias mo dito, dapat 'pag pumupunta dito si BTC sa 80K or sa 90 to 100K, short dapat yung hinahanap mo. Kasi yun yung bias mo in the first place bago pa siya pumunta diyan. What if lumipad si BTC sa 100K and short yung bias mo? Eh di talo yung trade mo, mali yung bias mo. What if naman si BTC from here bumaba siya hanggang 60K? Eh di talo yung bias ko, mali tong analysis ko na pinapanood nyo. Ganun lang yon, opposite side. So huwag kayong matakot magkamali. So right now, bullish ang bias ko dito kay BTC and tina-target ko yung 90 to 100K. So lalagpas siya dyan, kukunin niya to and most likely magkakaroon pa ng trading activity dyan. So syempre, hindi siya magpiprint ng single candle gaya ng sinabi ko sa inyo dun sa Discord. Magkakaroon siya ng healthy price movement. Then magkakaroon din siya ng retracement pero it doesn't mean na bababa siya hanggang 60K. Then papasok siya ng 100K. And pag pumasok siya ng 100K, hindi to bullish hanggang all-time high. Meron pa tayong 115 and pwede pa siya bumaba ng below 60K. Okay? So, hindi ko kasi siya pwede i-predict ng sobrang layo dahil hindi ko na siya kailangan i-follow up pag sinabi ko na ganito na lang siya. 100K then baba ng 50K, 59K. Ibig sabihin, hindi ko na kailangan mag-analysis sa inyo every week or monthly dahil matagal na movement 'to. Itong ginagawa ko is sino-support ko lang sa inyo yung analysis for good for 1 day or 1 week para malaman nyo kung ano yung bias natin. So for this week, bullish tayo. Kita nyo yung mga position ko, bullish. And later on, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga coins na ina-expect ko ng potential pump. So trade at your own risk, do your own research, and this is not financial advice. So kayo nang bahala doon. Okay? So check natin ulit sa Discord for our last real question dito is hanggang saan siya bababa? Hanggang saan siya tataas? Magre-reverse ba siya? Bullish ba hanggang all-time high? Retracement lang ba to or start na ng downtrend? So lahat yan na-discuss ko na bago ko pa to basahin. Kaya meron tayong video type of learning para maintindihan nyo kung paano ko siya na-explain and paano ko siya nakikita. By the way, you don't have to agree sa mga sinasabi ko kasi kung ikaw ay bearish trader ka at nakikita mong bearish yung market, then dapat naghahanap ka ng short ngayon. Okay, ako kung bearish ako ngayon, maghahanap na ako ng short dito sa previous high ng color green. Okay, yun dito. Dapat short na hinahanap ko dyan. Kung short yung bias mo in the first place. So yan, one time mo lang yan papanoorin, makakasunod ka sa galaw ng BTC. And pag nasundan mo si BTC, basic na lang lahat ng alt. So mapalabs, swarms, bio, etc. So punta tayo sa mga potential point na sinend ko sa Telegram. Unang-una na doon is yung NMR tsaka yung bio. So papakita ko muna sa inyo yung first is stable. Ito is stable. Ang position ko dito kay stable is nandito.
Ito yung minor movement ng market. Imagine kung dito nag-change ako ng bias, malamang sa malamang na-close ko na yung position, pero hindi, naka-hold 'tong position na 'to. Kasi I believe na 'pag hinold mo 'tong position na 'to, hindi ko ma-straight, 'no, possible na hindi na yan balikan ng market, eh. Yan na yung lowest position na puwede mong makuha. Ang tawag diyan floor price. Yan na yung lowest position na puwede mong makuha. Eh, nakikita ko 'to bago ko pa siya i-trade na magkakaroon ng performance dito, ayan, rejection, et cetera. Then isang malaking pump ulit. So, hindi ka pa late dito kay stable, pero kung iko-compare mo sa position ko, late ka na talaga kasi naka-pump na siya ng mataas. Pero puwede kang humanap. Again, trade at your own risk and do your own research. Next, swarms. So again, ang bias ko is bullish and nakikita niyo yung consistency ng trade ko. Kinuha ko siya dito. Ayan, makikita niyo dito. By the way, magkakaroon ako ng separate discussion dito para malaman niyo kung paano ko nahuli 'to kasi hindi naman siya tumama sa liquidity. Nandito lang siya sa area. So 'yan, bullish, hinold ko yung position ko, nag-partial lang ako dito. Then ongoing na 'to kahit na bumalik pa 'to sa SL, good profit na 'to. Okey, hayaan mo na lang siya mag-run. Siyempre bullish pa rin yung BTC. And in this case, sa tuwing nagbe-bearish si BTC, hindi siya bumabagsak. So, good to si Swarms. Ito yung top 1 ko. Next, si Bio. In-explain ko lang yung mga previous. Okay, nakita niya yung entry price ko sa Bio. So, check natin. So, 0.02888. Dito lang yun eh. Yan, around that area. 2888. Yan. So, isang magandang pullback lang, then ligtas ka na. So, siyempre expect na si market magre-retrace, hindi yan puwede, huwag kang matatakot kasi nga in the first place, bullish yung bias mo. 'Pag ito bumagsak hanggang dito and na-hit niya yung SL ko, then talo yung trade mo. It happens talaga. Pero ine-expect ko dito is hanggang dito na lang siya magre-retrace sa area na 'to, tapos magke-create pa ulit siya ng panibagong floor price. Kumbaga ito na yung lowest price niya. I don't expect na bumalik pa siya dito, okey? So, isa rin 'yan, binibigyan ko na kayo ng zone. ICNT, actually na-SL na ako dito, kasi nagte-trail stop ako, pero eto rin yung sinabi kong kukunin ko yung liquidity galing sa taas. Puwede akong mag-re-entry dito sa ilalim dahil nagkaroon ng bearish movement si BTC, pero lahat ng nasa taas liquidity 'yan, puwede niyong kunin, okey? Humanap lang kayo ng good, entry dito sa ilalim. So, na-SL na ako dito and re-review ko ulit siya bago ako makapasok ulit. Then, ano ba yung mga coin na nakita niyo na binigay ko? Eto, NMR, okey, goods 'yan. Merl, okey, goods 'to, 'yan nakikita niyo naman yung movement. Eto pa, si Ban tsaka si Sky, okey. From the time na binaba ko 'to, that was April 23. Okey, dito tayo, April 23. Okay, so pump then baba. I hope makakuha kayo dito sa ilalim. Malapit na lang yan sa all-time low, so good to risk na rin. Yan, si Sky, ito yung risky kasi nasa taas na siya at baka posisyonan mo ng long, ayan. So ganda 'no? So hindi pa 'to position, wala akong position dito. Matagal pa kasi yung, POV ko sa market, so magko-confirm pa ako dito. Pero yan, nakita niyo lumagpas na siya ng maganda, then bumagsak na siya ulit. Ito yung sinasabi kong healthy price action kasi hindi siya nagkaroon ng momentum pump na sinasabi ko na 'pag lumagpas siya sa all-time high, dire-diretso na siya tumaas.
So, isa na rin 'to, si Sky. Genius on BB. Genius, maganda yung reaction nito. April 23, yan. Bullish na ako dito sa area na 'to. Yan, bullish na ako sa area na yon. Pero tingnan niyo si price, bumagsak pa din after ko ilapag yon, which is common talaga. Kung na-trade ko 'to, may SL ako dito pero hindi ko pa siya nate-trade. On and BB. Bullish ako dun ng long term, On, so goods pa si On, hindi pa siya gumagalaw. BB, naka-trade na ako dito. May position na ako dito kay BB. Okay, yan. Maganda yung reaction ni BB. Magpa-pump 'to, hopefully this week. Okay, yan. Ganyan reaction. Naturo ko na sa inyo yan. Basta trade at your own risk and do your own research. Ano, yung pa-scoop, alam niyo na yan. Scene and CB. Scene, meron na akong open position dito. Goods na ako dito. CBCN, na SL na ako dito, pero I would risk again na mag-position kay CBC. Okay. Dito, na-hit ako dito sa area na to. Pero yan, naiwan na ulit. April 23. Yan. So, na-SL ako dyan, tas umangat na siyang ganun. Pero bullish pa rin ako dyan sa higher time frame. Okay? So, yun yung mga coin na ina-eye ko. Marami pa doon, pero doon lang ako namili sa top 10 kasi baka mabaliw ka, baka i-position mo lahat. So, yun lang naman sa BTC analysis natin. Again, target ko 90 to 100K. And bullish bias ko for this month of May. Okay? So, isa-support ko na lang kayo every week and I hope mag-subscribe kayo and mag-comment kayo kung meron kayong question. Yung mga trade dissection ko ng 10K percent PNL sa mga susunod na araw na lang. Okay? Thank you ulit. See you sa next video and bye-bye.